Magandang hapon, tanghali mga kapatid, sa ating po mga kaibigan na kasama po natin sa ating pag-aaral sa oras na ito at doon sa mga kasama natin na mapapanood po nila ang ating pag-aaral later on dahil hindi po sila naka-abot doon sa gantong oras. Ano po? Sa ating po mga kaigsonan, mahayong, mahayong to sa inyong tanan. Maigsoon sa ating mga kapsat, ano yung bag malum kada kayo amin kakapsat doon po sa ating mga kaibigan kapatid sa Carabao Island mayad nga udto sa amin po maya paugto kaya kungan. So tayo po ay magsisimula sa ating pag-aaral po sa hapong ito o sa tanghaling ito. Alam mo na pala kasi ang ating pong paksa ay isang katanungan. Is the Bible, is God's words absolute? Ang ibig sabihin, ang salita ba ng Diyos ay sa kabuuan ay tama. Sa kabuuan, ito ay hindi maaaring palitan sa namang paraan. Yan po ibig sabihin ng salitang absolute. Kung titignan po natin ang kahulugan dito sa Webster, not qualified or diminished in any way. So, hindi mo siya pwedeng baguhin o palitan sa namang paraan. Sa pangalawang kahulugan, viewed or existing independently and not in relation to other things, not relative or comparative. Pag sinabing absolute, ito yung umira sa kanyang sarili at wala siya kaugnayan sa iba. In other words, kahit ito pang nangyayari, galon pa rin siya. Yan ang ibig sabihin ng salitang absolute. In other words, ang salita ba ng Diyos ay nananatili na ganoon kahit ano pa ang nangyayari. Yan ang ibig sabihin. Mapapalitan ba ito sa lamang paraan? Yan ang ating gustong pag-aralan po sa tanghaling ito. Pwede ba natin siyang palitan? Pwede ba natin siyang i-adjust ang salita ng Diyos para umangkop sa atin o sa namang sitwasyon? Pagka ganoon, masasabi natin ang salita ng Diyos ay hindi po tinatag na absolute. So, sinabi natin absolute, hindi ito mababago sa namang paraan. Ito'y mananatili sa kanyang katayuan, hindi mo siya pwedeng baguhin. At sinabi natin absolute. Ang isang bagay po na bigyan po natin ng emphasis o diin, ang Diyos po ay hindi maaaring magsinungaling. So, sa mga tweet, lahat ng sinasabi ng Diyos ay katotohanan. Kung ang Diyos po ay hindi maaaring magsinungaling, natural lamang ang necessary inference, ang lahat ng sasabihin niya ay hindi siya kasinungalingan. Ito ay katotohanan. Hindi katulad po ni Diablo, na siya po yaman ang lahat ng sinungaling at ang lahat ng kanyang binibigkas ay pawang kasinungalingan. Kahit na tayo pinagsasalita ng bahaging katotohanan, kung ito may bahaging kasinungalingan, ito pa rin ay kasinungalingan. Naalala po natin si Abram, nang sabihin niya yung asawa niya ay kapatid niya. Totoo yun. Ang si Rachel ay kapatid ni Abram. Si Rachel ba yun? Basta yung asawa ni Abraham. Alam mo ito kung pangalan. Makikita natin, kapatid talaga niya, kalahati niyang kapatid. So, in other words, nagsasalita siya ng bahayang katotohanan. Pero hindi buo ang katotohanan kasi nagsisinungaling pa rin siya. So, makikita natin, pagka may bahaging katotohanan, ay yun po ay kasinungalingan na makikita natin. Ano po, pagka ganoon. Hindi natin pwede sabihin na si Sarah. Sarai, noong una, naging Sarah. So, ibig sabihin, hindi maaaring ang katotohanan ay mahadong kasinungalingan. So, ang Diyos ay hindi nagsisinungaling. So, ang kanyang salita ay katotohanan. Hindi siya nagsisinungaling. So, yun ang isang bagay na premise ng pag-aaral na ito. God cannot lie. Therefore, His word is the truth. Hindi siya maaaring masinungaling ang kanyang sinasabi, katotohanan.
Dito po sa Titus o Tito, sa unang kabanata, sa ikalawang talata, sa pag-asa ng buhay na walang hanggan, bago pa nagsimula ang mga panahon, ito'y pinangako ng Diyos na hindi nagsisinungaling. So kung dahil ang Diyos hindi nagsisinungaling, totoo ba yung pag-asa ng buhay na walang hanggan na ipinangako niya sa mga Kristiyano? Totoo yun. Totoong merong pag-asa ng buhay na walang hanggan. Dahil ang nagsalita ay ang ating Panginoon na hindi maaaring magsinungaling. Dahil ang Panginoon hindi nagsisinungaling ay mapapatunayan ng salita niya na siya nagsasabi ng totoo. Kasi meron tayong pagkain mga tao, sasabihin natin, alam mo, sa bandang huli, mapapatunayan kasi ako tama ang sinabi ko. At kung nangyari, yung sinabi ng tao yun, sabi ko na sa iyo, yan ang mangyayari sapagkat yan ang totoo. Gayun din po ang Panginoon sa kanyang salita. Doon po sa sulat ni Pablo, sa mga taga-Roma, sa 3 kabanata, sa 4 na talata, huwag daw mangyari. Ayaw ang Diyos ay maging tapat kahit ang bawat tao sinungaling. Gaya na nasusulat. Ibig sabihin ng Diyos ay tapat, ang mga tao sinungaling. Kanya. May contrast. Upang ikaw ay ring ganap sa iyong mga salita at pagtagumpay ka kapag ikay natulan. In other words, lahat ng sasabihin ng Diyos ay totoo. At kung ikaw ay sasalangsang o lalaban sa kanyang katotohanan, babalik sa iyo. Sapagkat babalik sa iyo ang salita ng Diyos. So, makikita natin, ang Diyos ay hindi maaring magsinungaling. So, lahat ng sinasabi ng Diyos ay pawang katotohanan. Di ba? Kasi hindi naman siya nagsisinungaling eh. Lahat ng sinasabi, hindi siya maaring magsinungaling sapagkat siya ay Diyos. Ang tao po ay nakapagsisinungaling sapagkat hindi tayo Diyos. Ang Diyos ay Diyos. Hindi niya kayang magsinungaling dahil lalaban sa kanyang kalikasan bilang isang Diyos. So hindi siya maaring magsinungaling. He cannot lie. So may sabi natin, ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat at lahat ng bagay magagawa niya. Hindi totoo yun. May mga bagay na hindi kayang gawin ng Diyos. Ano yun? Gumawa ng masama at magsinungaling sapagkat siya ay Diyos. Di ba? So makikita natin, doon pa lang po sa premise na yon, makikita natin ang salita ng Diyos ay absolutely ay ang katotohanan. God's Word is absolutely the truth. Hindi ito pwedeng maging kasinungalingan sapagkat ito'y katotohanan. So makikita natin, ang salita ng Diyos ay katotohanan sapagkat ang Diyos ay hindi nagsisinungaling. Kaya kung ang mga tao po, depende sa reputasyon ng tao. Kung ang tao po ay may reputasyon na tapat, maaaring paniwalaan siya. Pero kung ang tao po ay may reputasyon na sinungaling, hindi mo siya paniniwalaan. Pero sa Diyos, absolutely, hindi siya maaaring magsinungaling. So lahat na kanyang sasabihin ay lahat ay katotohanan. Ikalawa, ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat. God is omnipotent. Meron siyang walang hanggang kapangyarihan. In other words, kung ang Diyos ay may walang hanggang kapangyarihan, ang kanyang salita ay absolutely powerful. Sabihin, ang nagsasalita ay makapangyarihan. So kaya niyang gawin ang sinasabi niya sapagkat siya ay omnipotent. Meron siyang walang hanggang kapangyarihan. So gawin din ang kanyang salita. Ang kanyang mga salita ay makapangyarihan din, katulad ng salita. Ganun talaga yun, sapagkat siya ang nagsasalita ay makapangyarihan. So ang kanyang sinasabi ay kaya niyang tuparin. So ang kanyang mga salita ay makapangyarihan. Di ba? Ito po sa Isaias, sa 15 o 25 kabanata, sa 8 talata hanggang 11. Sapagkat ang aking mga pag-iisip ay hindi niya mga pag-iisip
Bakit? Sapagkat si Diyos tayo tao. Niyan yung mga pamamaraan, aking mga pamamaraan, sabi ng Panginoon, sapagkat si Diyos tayo tao. Sapagkat kung paano ang langit ay higit na mataas kaysa lupa, gayon ang aking mga pamamaraan ay higit na mataas kaysa sa inyong mga pamamaraan. In other words, ang pamamaraan ng Diyos ay higit na mabisa kaysa sa pamamaraan ng tao. At ang aking mga pag-iisip kaysa sa inyong mga pag-iisip. Sapagkat kung paano ang ulan at ang niebe ay bumabagsak mula sa langit at hindi bumabalik doon kung di dinidrig ang lupa. Wala pa tayong nakitang ulan na bumalik sa itaas. At wala pa tayong nakitang niebe na bumalik sa itaas. Ito yung bumabagsak. Anong dahilan? Para diligin ang lupa. At ito yung pinasisibulan at pinatutubuan. Kaya nga pagkatapos po ng winter, ay spring. Ano mangyari? Magme-melt po yung snow, magiging tubig. So magsisimulang tumubo ang mga halaman. Yun ang purpose ng snow at ng ulan. At pinasusubulan at pinatutubuan. At nagbibigay ng binhi sa mag-aasik at pagkain sa kumakain. Maging gayon ang aking salita nung malabas sa bibig ko. Hindi ito babalik sa akin na walang bunga, kundi gaganapin ang ayon sa layunin ko at magtatagumpay sa bagay na kung saan ay sinugo ko ito, sapagkat ang nagsabi ay makapangyarihan. So ang kanyang mga salita ay hindi mabibigo. Gagawin ng kanyang mga salita ang layunin ng Diyos. So makikita natin, ang salita ng Diyos ay makapangyarihan. Dito po sa Hebreo, sa ika-4 na kabanata, kunti ko nang makalimutan, pero 12 talata, sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay, mabisa, at higit na matalas kaysa alinmang tabak na may 2 talim. Alam po niyo yung mga Muslim, yung tinatawag lang Chris, double blade po yun. Kaya kahit pa kanya iwas-iwas yan, matatamaan ka. Yung mga Roman sword, one-sided yun. So, gano'n lang po niya, ng style ng pag-aano. So, mas mabisa yung 2 talim, di ba? May 2 tumatama dun eh. At tumatagos hanggang sa pinaghihiwalayan ng kaluluwa at spirito na mga kasukasuan at ng utak sa buto at may kakayahang kumilala ng mga pag-iisip at mga hangarin ng puso. So, nilalarawan din po dyan ang bisa at kapangyarihan ng salita ng Diyos. So, ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat. So, ang kahit ang kanyang salita ay absolutely powerful. So, in other words, kung makikita ninyo, hindi tayo pwedeng lumaban sa salita ng Diyos. Sabi nga po ni Pablo ang Panginoon kay Pablo, nagpakita ang Panginoon kay Pablo habang siya papunta sa Damascus. Ano sabi niya kay Pablo? Pwede ba siyang lumaban sa Diyos? Hindi kayang lumaban ni Pablo sa Diyos. Sabi nga, mahirap, it is hard to kick the pricks. Kanya, sabihin, mahirap sipain ang matalim. Kanya. So, hindi nga, sinasabi ng Panginoon kay Pablo, hindi ka pwedeng lumaban sa Diyos. Sapagkat ang Diyos ay makapangyarihan. So in other words, hindi ka rin pwedeng lumaban sa salita ng Diyos. Bakit? Sapagkat ang Diyos ay makapangyarihan. So kanyang salita ay makapangyarihan din. So God's word is absolutely powerful. Ikatlo, God alone is absolutely good. Mayroon mga tao mabuti, totoo yun. Pero walang taong absolutely good. Minsan tayo hindi nakakagawa ng mabuti. May pagkakataon na hindi natin ginagawang dapat natin gawin o ang bagay na mabuti. Pero ang Diyos, palagi ang ginagawa niya ay mabuti sapagkat ang Diyos lamang ang absolutely good. So ang kanyang mga salita ay absolutely good. Ito po ay ang kanyang mga salita ay hindi nakakasama, kundi ito ay nakakabuti sa isang tao. Doon po sa Matthew chapter 19 verse 17, kung naalala po natin, may isang
young rich ruler ang pumunta sa ating Panginoon. At ang tanong niya, mabuting guro, anong kinakailangan kong gawin upang ako'y makapasok sa kaharian? Ito ang sagot ng Panginoon. At sinabi niya sa kanya, bakit mo ako tinatanong tungkol sa mabuti? Isang mabuti. Kung ibig mong pumasok sa buhay, tuparin mo ang mga utos. Dito po sa New King James. Sabi niya, isa lang ang mabuti, ang Diyos. So, kung ang Diyos lamang ang mabuti, anong ibig sabihin no? Ang kanyang mga salita lamang ang mabuti. Ang mga salita lamang ang makakabuti para sa atin. So, hindi natin makikita, kailangan natin paniwalaan kanya. Dito sa New King James, so he said to him, why do you call me good? No one is good but one, that is God. But if you want to enter into life, keep the commandments. So, sinasabi sa Biblia, ang Diyos lamang ang mabuti. Kung ang Diyos lamang ang mabuti, ang kanyang salita lamang ang mabuti. So, itandaan po natin yan. Tatlong pakikita natin. Ang Diyos lamang ay di makapagsisinungaling. So, kanyang salita ay katotohanan. Ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat. So, kanyang salita ay absolutely powerful. Ang Diyos lamang ang absolutely good. So, ang kanyang salita is absolutely good. God alone is absolutely good. And so, His word alone is absolutely good. If not, why not? Di ba? So, mga tweet, pagka ang salita po ng Diyos para saan, binibigay ng Diyos ang kanyang salita sa atin. Bakit niya ipinahayag ang kanyang salita sa atin? Why did God reveal His word to us? Para tayo maligtas. Doon po sa 1 Timothy chapter 2, unang Timoteo, sa ikalawang kabanata, sa mga talatang 3 hanggang 4. Ito po ang ating matutunghayan. For this is good and acceptable in the sight of God, our Savior. For this is good, who desires all men to be saved and to come to the knowledge of the truth. Bakit? Because truth alone is good. So Romans chapter 1 verse 16, for I am not ashamed of the gospel of God, for it is God's power to salvation to everyone who believes, and also first to the Jews and also to the Greeks. So ang ebanghelyo lamang ang salita ng Diyos, ang kanyang kapangyarihan para sa kaligtasan. So ang salita ng Diyos ay nakakabuti sa atin. Absolutely. Para saan? Para sa ating kaligtasan. So tatlong bagay po rito makikita natin. Napakasimple lang. Actually, ang Diyos ay hindi maaari magsinungaling. So kanyang salita lamang katotohanan. Hindi ang salita ng tao, kundi ang katotohanan. Kung titignan po natin, ang salita ng tao ay walang halaga sa Diyos. Ito po ay walang kabuluhan sa Diyos. Hindi ito makapagliligtas sa tao, kundi malapay ito ay makapagpapahamak sa Kanya sapagkat hindi tatanggapin ng Diyos ang Kanyang paglilingkod. Dito sa Matthew chapter 15, 8 and 9, this people draw near to me with their mouth and honor me with their lips, but their heart is far from me. And in vain they worship me, teaching as doctrines the commandments of men. So in vain they worship me, teaching as commandments the doctrines of men. Sabi-sabihin, makikita natin, walang halaga ang salita ng tao sa Diyos. Ang salita ng Diyos lamang ang may halaga, ang makapagliligtas sa ating yan. Kung totoo ito, tatlong ito. God cannot lie, so God's word alone is truth, absolutely. Number 2, God's all-powerful, and His word alone is all-powerful. At pangatlo, only God is absolutely good, and so His word alone is absolutely good. Ngayon, kung totoo yung tatlong yun, at ito, ano makikita natin? Sapagkat ang salita ng Diyos ay absolutely at siya lamang ang talagang totoo, at ang salita ng Diyos siya lamang ang makapangyarihan,
at ang salita ng Diyos lamang ang mabuti para sa atin, anong gagawin natin sa salita ng Diyos? Kung ito ay katotohanan, kung ito ay makapangyarihan, at kung ito ay makakabuti para sa atin, anong gagawin natin sa salita ng Diyos? What are we going to do with God's Word? Simple lang ang sagot niyan. Kaniwalaan natin sapagkat ang Diyos ang nagsalita. God said it, that settles it. Kaya paniwalaan mo kayo hindi, that settles it. Sapagkat yan ang salita ng Diyos. Kasi kung yun ang nature na salita ng Diyos, ito ay katotohanan, ito ay makapangyarihan, at ito ay makamabuti. So, anong gagawin natin? Kailangan tayo sampalatayanan ang salita ng Diyos. Yun lamang ang pwede nating paniwalaan na walang alinlangan. Ang salita ng tao ay di natin absolutely pwedeng paniwalaan sapagkat may pagkakataon ng tao nagsisinungaling. So, yun, di ba? Tama po ba yan? Di ba? So, kailangan natin siya lang paniwalaan ang salita ng Diyos. Bakit natin kailangan sampalatayanan ang salita ng Diyos? Sapagkat yun ay salita ng Diyos. So, Hebrews chapter 11 verse 1. Now faith is assurance of things hoped for, a conviction of things not seen. Now faith, din po sa American Standard Version, dito naman po sa New International Version. Now faith is a confidence in what we hope for, and assurance about what we do not see. New International Version. Dito po sa New King James. Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not yet seen. Bakit sigurado tayo sa ating pag-asa na sinasabi ng Diyos? Bakit naniniwala tayo sa mga bagay hindi nakikita? Sapagkat ito'y sinabi ng Diyos. Yan yung po ang premise ng Hebrews 11:1. Sapagkat ito'y sinabi ng Diyos. So, kailangan nating paniwalaan. Sapagkat ito'y sinabi ng Diyos. Sapagkat ito'y salita ng Diyos. Sapagkat ito'y katotohanan, ito'y makapangyarihan, at ito'y makabuti para sa atin. So, kailangan nating paniwalaan. Di ba? Kung ito'y ating pinaniniwalaan, kailangan natin itong sundin. Hindi tayo pwedeng sumampalataya na hindi susunod. Hindi pwede yun. If we believe, therefore, we should obey. Kung naniniwala ka lang, hindi ka naman sumusunod, hindi ka talagang naniniwala. Hindi ka talaga sumasampalataya. Noong pong 1970s, sa panahon po ni President Marcos, meron tinatawag na agricultural extension workers. The Department of Agriculture, nagpapasumusugo siya ng mga technicians sa mga magsasaka. At tinuturuan din yung mga magsasaka sa tamang pamamaraan ng pagtatanim. Karamihan po sa mga magsasaka, naniwala sila. Sinunod nila yung pamamaraan at umusbong ang kailang tanim at sila po ay nakapag-ani ng marami. Yung po tinatawag na masagana ng itinahin. Biglang dumami po ang ani nila, pinalitan po nila yung uri ng palay na tinatanim nila at sa isang tamang pamamaraan ay lumago ang kailang harvest. Dahil nung unang panahon, ang palay na tinatanim ay matataas. So, masasarap ang bigas pero matataas. At madaling matumba. At matagal bago haningin. So, ang ginawa nila, gumawa sila ng isang variety na mas mababa sa matibay sa bagyo at maaani sa isang maikling panahon. So nagkaroon na ng mas magandang ani sa loob ng isang taon. So yung mga naniwala sa mga agricultural extension workers, ginawa nila yung sinasabi nila. Yung hindi naniwala, hindi nila ginawa. Pag hindi mo ginawa, hindi ka naniniwala. Ang paniniwala ay palagi may kaakibat na pagsunod. Yun ang katotohanan. So, kailangan natin sundin ang salita ng Diyos. We should obey sapagkat ay salita ng Diyos. Sa Matthew chapter 7, verse 21, hindi lahat na nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Bakit? Sapagkat ito salita ng Diyos. Kailangan natin ganapin. Gusto mo natin makapasok sa kaharian ng langit? Gusto mo natin makating sa langit?
O kailangan nating ganapin ang kalooban ng Ama na nasa langit na siya rin kalooban ng ating Panginoon. Na siya rin kalooban ng Espiritu Santo. Doon po sa Hebreo, ikalimang kabanata, sa ikawalong hanggang ikasyam na mga talata. Bagamat siya na, siya'y natuto ng pagsunod sa pamagitan ng mga bagay na kanyang tinis. In other words, siya po ay anak ng Diyos, siya kapantay ng Ama, so hindi siya kailangan sumunod sa Ama. Pero siya'y nagpakababa at sumunod siya. Tiniis niya ang mga bagay na inuutos sa kanya ng kanyang Ama. At nang maging sakdal, siya naging pinagmulan ng walang hanggang kaligtasan ng lahat ng mga sumusunod sa kanya. Yung pong niniwala sa salvation by faith only, patay kayo sa mga talatang ito. Sino maliligtas? Yung mga sumusunod sa kanya. Ang sabi nila, hindi ka kailangan sumunod, sumampalataya ka lang. Sino paniniwalaan natin? Ang salita ng Diyos, hindi sila. Sa Santiago, sa ikalawang kabanata, mula po sa talatang ikadalawampu hanggang sa ikadalawamput-dalawa. Ito po ay bumabalik sa Genesis chapter 22. Yung pag-aahim po ni Abraham kay Isaac, ayon sa pinagutos sa kanya ng Diyos. Subalit na isubang malaman o taong hangal ng pananampalataya na walang magawa ay baong. Hindi ba ang ating amang si Abraham ay naring ganap sa pamamagitan ng magawa ng kanyang inihandog si Isaac na kanyang anak sa ibabaw ng dambana? Nung inihandog ni Abraham si Isaac sa ibabaw ng dambana, anong kanyang ginawa? Siya'y sumunod sa pinagutos ng Diyos. So in other words, sa pamamagitan ng salitang gawa rito ay works of obedience. Sapagkat yun ang ginawa ng ating amang si Abraham, nang inihandog ni si Isaac, siya'y sumunod doon sa pinagutos ng Diyos. So yun po mga sinasabing, hindi ka maliligtas sa mga gawa. Depende kung ano ibig mo sabihin sa gawa. Hindi ka maliligtas sa gawa ng kautusan. Hindi ka maliligtas na magawa ng katwir na yun lamang ginawa kung galing sa iyong sariling kaisipan. Lalo hindi ka maliligtas sa gawa ng kasalanan. So anong klaseng gawa ang magliligtas? Gawa ng pagsunod. Works of obedience, sinasabi rin works of faith. Sa isang talata, ano po? Alam ko, nasa pangalawang Thessalonica po yun. There is works of faith. Kanya. So, mayroong gawa ng pananampalataya na sinasabi sa atin. So, yung magkikita po natin na kung tayo po ay susunod sa kalooban ng Diyos, ay tayo po ay maliligtas. Yung po yung tinatawag na gawa ng pananampalataya sa ibang bahagi. So, kung ang Diyos, salita ng Diyos, lamang ang talagang totoo, God's word alone is absolutely truth. God's word alone is absolutely powerful. And God's word alone is absolutely good for us. So you have to believe and obey God's word. Kung tayo sasampalataya at susunod sa salita ng Diyos, hindi natin pwedeng baguhin ang salita ng Diyos. We cannot change God's word. Dahil pag pinalitan mo ang salita ng Diyos na yung sariling salita, ano sinasabi mo sa Diyos? Diyos, alam mo, ikaw ay makapangyarihan. Oo, totoo yan. Pero papalitan ko ang salita mo. Ano yung sinasabi mo sa Diyos? Mas makapangyarihan ka sa Diyos. Oo, Diyos, Panginoon, alam ko ang salita mo ay mabuti, pero parang kulang. Papalitan ko. Ano sinasabi? Mas mabuti ka pa sa Diyos. Papalitan ko. Alam ko, ikaw di ka magsinungaling. Ang katotohanan mo ang salita mo yung katotohanan, pero parang gusto kong palitan. Ano sinasabi mo? Sinasabi mo, Diyos, sinungaling. So, hindi natin pwedeng palitan ang salita ng Diyos. Alam po ba niyo, mga hentil, noong ulang panahon ay nagkasala sapagkat pinalitan nila ang salita ng Diyos. They changed God's word. Dito po sa
Romans chapter 1, 18 to 25. Mahaba lang po ito pero basahin natin. Sapagkat ang puot ng Diyos ay naahayag mula sa langit laban sa lahat ng kalikuan at kasamaan ng mga tao, na sa pamagitan ng kailang kasamaan ay pinipigil ang katotohanan. Sapagkat ang maaring malaman tungkol sa Diyos ay hayag sa kanila. Yamang ito'y pinahayag ng Diyos sa kanila. So lahat ng mga bagay na dapat malaman ng mga hentil ay pinahayag ng Diyos sa mga hentil. Mula pa nang likahin ang sanglibutan, ang kanyang walang hanggang kapangyarihan at pagka-Diyos. Bagaman hindi nakikita, inaunawaan at nakita sa pamamagitan ng mga bagay na kanyang ginawa upang wala silang may dadahilan. In other words, hindi pwede sabihin, wala, Diyos, hindi ko naman alam ang salita mo. Hindi. Dalawang paraan na makikita mo ang salita ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang pagpapahayag at sa pamamagitan ng mga bagay na kanyang nilikha. Na malalaman mo ay Diyos at kulong klaseng Diyos ang gumawa ng mga bagay na ito. Sapagkat kahit kilala nilang Diyos, sapagkat ipinahayag ng Diyos sa kanila, mga bagay dapat nilang malaman, sila siya, hindi nila nilahati bilang Diyos, ni pinasalamatan man, kundi naging walang kabuluhan sa kailang mga pangangatwiran, so pinalitan nila ang katwiran ng Diyos. At ang mga puso nilang walang katuturan ay nagdilim. Sa pag-aangking marunong, sila ay naging maangal. So, mas marunong kami, pinalitan namin, mas marunong kami, anong nangyari sa kanila? Sila naging mahangal. Kanya. Ipinagpalit nilang kalalati ng Diyos na hindi nasisira sa mga imaheng kahawig ng tao na nasisira at namang ibon at mga hayop na miyapatapa at namang gumagapang. Kaya dahil sa pagnanasa ng kailang mga puso, may dayaan sila ng Diyos sa karamihan upang lapastakay kailang mga katawan sa kanilang sarili sapagkat, bakit? Pinalitan nila ng kasinungalingan ang katotohanan ng Diyos. At sila'y sumamba at naglingkod sa nilalang sa halip na lumalang na siyang pinupuri magpakailanman. Amen. Ano ang kasalanan ng mga hentil? Pinalitan nila ng kasinungalingan ng katotohanan ng Diyos. Pinalitan nila ang salita ng Diyos na siyang katotohanan. Kasala sila. Sila napunta sa kapahamakan. So tingnan po ninyo, bakit mo papalitan ang katotohanan? Hindi mo kayang palitan ng katotohanan. Ang palit, pag pinalitan mong katotohanan, ito naging kasinungalingan. Ano bang opposite ng katotohanan? Di ba kasinungalingan? O papalitan mong katotohanan, ano ang lalabas doon? Kasinungalingan. Kaya pag ikay nangangaral ng aral na hindi aral ng Diyos, ikay nangangaral ng kasinungalingan. So ikay sinungaling. Meron po nagalit sa amin dahil sinasabi namin nyo. Ay, bakit ka magagalit, kaibigan? Kung ikay nagsasabi ng katotohanan, ikay nagsasabi ng kasinungalingan. Ito po si kapatid Noli Villamor, alam niya yan, siya po isang abogado. Kapag ang saksi ay nagsisinungaling, hindi siya nagsasabi ng katotohanan. Pag pinalitan mong katotohanan na magiging bunga niya, ay kasinungalingan. Di ba? Kaya yun po sa verse 25, sapagkat pinalitan nila ang kasinungalingan, ang katotohanan ng Diyos. Bakit? Kasi pinalitan yung katotohanan, hindi lalabas sa sinungalingan. Pagka pinatay mo yung ilaw, ang lalabas ay dilim. Ganoon din yun. Pagka pinalitan mo ang katotohanan, ang lalabas ay kasinungalingan. Kaya napalitan ng mga hentil ang katotohanan, anong lumabas? Kasinungalingan. Nagkasala sila sa Diyos. Pangalawa, ang mga Hudyo ganoon din. Itong mga Hudyong ito, sabi nila, sila higit sa mga hentil kapagkat sila ay bayan ng Diyos. Ngunit sa katotohanan, katulad lang sila ng mga hentil. Sila rin ano nangyari? Pinalitan din nila ang katotohanan ng Diyos ng kailang sariling katwiran. Ano sabi po ni Hosea doon sa ika-4 o ika-6, either Hosea 4:6 o Hosea 6:4. Aside, my people are destroyed for lack of knowledge. So dito po sa Romans chapter 10, 1-3, si Pablo po, ang kanyang nais ay ang kanyang bayan ay maligtas. Mga kapatid, ang nais na aking puso at dalangin ko sa Diyos, alang-alang sa kanila, ay sila ay
maligtas. Doon po sa lumang Tagalog, sa New King James, my desire for Israel. Okay, makapagpapatotoo na sila'y may mga sigasig para sa Diyos. They have a zeal for God. Subalit hindi hayon sa katotohanan, sapagkat sa kailang pagiging mangmang sa katwiran ng Diyos at sa pagsisikap nilang maitayo sa sariling pagiging matuwid, ay hindi sila nagpasakop sa pagiging matuwid ng Diyos. Ano nangyari sa kanila? Hindi nila alam ang katotohanan ng Diyos. So, ano nangyari? Katulad ng mga hindi, pinalitan nila ng kailang sariling katwiran. Sila ba'y naligtas? Hindi sila naligtas, bagamat mayroon silang zeal o sigasig sa Diyos. Pero dahil yung kailang pinaniniwalaan, di ang salita ng Diyos, sila'y napahama. Ikatlong halimbawa, si Saul. Si Saul po ay pinalitan niya ang salita ng Diyos, inadjust niya. Siya po ay inadjust niya yung salita ng Diyos sa kalooban niya at ng bayan. At siya tinakwil ng Diyos bilang hari. Mahaba po ito, ano po? Sa unang Samuel, sa 15 kabanata. At sinabi ni Samuel kay Saul, sinugo ko ng Panginoon upang hirangin ka upang maging hari ng kanyang bayan. Kaya't ngayon ay pakinggan mo ang mga tinig na mga salita ng Panginoon. In other words, kaya ginawa siyang hari ng Panginoon dahil may tiwala siya kay Saul. Ganito ang sabi ng Panginoon na mukbo, aking parurusahan ang ginawa ng Amalek sa Israel sa pagadlang sa kanila sa daan ang sila yumaon mula sa Egypto. Ngayon malis ka at lipulin mo ang Amalek at iyong lubos na wasakin ang lahat nilang pag-aari. Huwag kang magtitira sa kanila kundi patayin mo ang mga lalaki at babae, sanggol at sumususo, baka, tupa, kamelyo at asno. Yun ang utos ng Diyos. Yun ang salita ng Diyos kay Saul. Ano ang ginawa niya? Doon po sa 7 hanggang 9, nagapi ni Saul ang mga Melekita mula sa Havila hanggang sa Shur na nasa silangan ng Ehipto. Ginawa niyang buhay si Agag na hari ng mga Melekita at ganap na nilipol ang buong bayan sa pamagitan ng talim ng tabak. Ngunit tinira ni Saul at ng taong bayan si Agag at ang pinakamabuti sa mga tupa, mga baka, mga pinatamang mga kordero at lahat ng mahalaga at hindi lang ganap na pinuksa mga ito. Lahat ng bagay na hamang at walang halaga ay ganap nilang binasa. Sila ba'y sumunod? Hindi sila sumunod. Sila'y sumunod lamang sa bahagi ng salita ng Diyos. So, hindi sila sumunod. Kahit susunod sa 13 hanggang sa 22 talata ng parehong kabanata. Nang dumating si Samuel kay Saul, sinabi ni Saul sa kanya, pagpalain ka naman ng Panginoon, tinupad ko ng utos ng Panginoon. So sa kaisipan ni Saul, siya'y sumunod. Bagamat meron siyang itinira. Ang sabi ng Diyos, lipulin mong lahat. Wala kang ititira. Meron siyang itinira. Sabi niya, ako'y sumunod. Pero ngayon, sabi rito ni Samuel, ulit sinabi ni Samuel, kung gayon ang kahulugan itong iyakan ng tupa at mangungal ng mga baka na aking naririnig. Sabi, kung talagang pinuksan mo lahat yan, bakit ako meron kong naririnig ng mga hayop? Ganyan. Sinabi ni Saul, sila yung dinala nila mula sa mga Melekita sapagkat itinira ng taong bayan ang pinakamabuti sa mga tupa at baka upang yandog sa Panginoong Diyos. At kung nalabi ay pinuksang lahat. Na magkagawin, sinabi ni Samuel kay Saul, tumigil ka. Aking sasabihin sa iyo kung anong sinabi ng Panginoon sa akin sa gabing ito. At sinabi niya sa kanya, sabihin mo. At sinabi ni Samuel, bagamat ikaw ay maliit sa iyong sariling paningin. Hindi ba ikaw yung ginawang pinuno ng mga lipi ng Israel? At hiniran ka ng Panginoon upang maging hari sa Israel. Sinugo ka ng Panginoon sa isang takdang gawain at sinabi, humayo ka at ganap mong puksayin ang mga makasalanang Melekita at labanan mo sila hanggang sila'y manubos. Bakit hindi mo sinunod ang tinig ng Panginoon? Kundi ikaw ay dumalong sa samsam at ginawa mong masama sa paningin ng Panginoon. God's word is absolutely the truth. Sumunod si Saul at ang bayan ng bahagi ng salita ng Diyos. Sila nagsinungaling. Kaya sila nagkasala. Ano sabi nito ni Samuel? Sinabi ni Saul kay Samuel, hindi siya umamin eh. Aking sunod ang tinig ng Panginoon. At ako'y pumunta sa daang pinagsugan sa akin ng Panginoon.
Aking dinala si Agag na haring Amalek at aking pinatay ang lahat ng mga Amalekita. Ngunit ang taong bayan ay kumuha mula sa mga samsam, sa mga tupat baka, ng pinakamabuti sa mga itinalagang bagay upang ihandog sa Panginoon mong Diyos sa Gilgal. Ibig sabihin, wala naman silang masamang hangarin. Gusto lang nilang itinira nila yon para yahin. Maganda ang hangarin nila sa kailang sariling paningin. Ano ang sagot ni Samuel? At sinabi ni Samuel, ang Panginoon kaya ay may malaking kasiyahan sa mga handog at na sinusunog at sa mga alay gaya ng pagsunod sa tinig ng Panginoon. Tiyak ang pagsunod ay mas mabuti kaysa alay at ang pakikinig kaysa sa taba ng mga tupupang lalaki. Ibig sabihin, sa pagkakataon na ito, sabi ni Samuel, walang nais ang Diyos na ikay mag-alay. Ang nais ng Diyos ikay sumunod. So, nagkasala ba si Saul? Nagkasala si Saul. Hindi siya sumunod sa kalooban ng Diyos. Hindi siya sumunod sa salita ng Diyos. Ang pagsunod sa bahagi ng salita ng Diyos ay hindi tunay na pagsunod. Partial obedience is not real obedience. So sila nagkasala sa Diyos. Pag hindi ka sumunod sa Diyos, sa kanyang sinasabi, para mo sinasabing wala kang tiwala sa Diyos at sa kanyang salita. Kaya siya Saul pinarusahan ng Diyos at tinanggal bilang hari ng Israel at pinili ni Haring David. So yun ang makikita nating mga halimbawa na pinakita natin sa Biblia na hindi natin maaaring palitan ang salita ng Diyos, na hindi tayo nagkakasala sa Diyos. Under any circumstance na pwede nating palitan ang salita ng Diyos. Hindi natin pwedeng palitan. Hindi natin pwedeng sabihin, merong exception sa utos ng Diyos kung hindi sinasabi ng Diyos na may exception. Pag sinabi natin sa aking paniniwala, may exception, at hindi sinasabi ng salita ng Diyos na may exception, hindi yan salita ng Diyos. Tingnan po natin. Magbigay tayo ng mga sitwasyon. Pwede ba nating payagan ng isang taong may sakit na huwag nang mabautismuhan nang ipangaral natin sa kanyang ebanghelyo at siya maliligtas pa rin? Di pag nakikipag-usap tayo sa mga Baptist na sinasabi nila, paano kung yung tao may sakit, nakahiga na siya? At gusto niya maligtas. Kailangan pa ba natin sa bautismuhan? Hindi ba naawang Diyos sa kanya sapagkat siya may sakit? Alam niyo sagot doon? Hindi. Hindi mapapalitan ang salita ng Diyos dahil sa kalagayan ng taong yun na nandun sa higa na gustong maligtas. Kailangan pa rin niya mabautismuhan. Bakit? Sapagkat ito ang sinasabi ng Diyos. Sa sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Meron bang pasubali? Wala. At ang hindi sumasampalataya parusa, meron pasubali? Wala rin. So, kaya nga, pagka ginagamit ng mga tao na naniniwala salvation by faith only, yung ganong klaseng sitwasyon, yun ang sagot natin. Hindi pwedeng palitan ng sitwasyon ng taong yan ng salita ng Diyos. Di ba? Hindi exception yan. Sino may sabi exception doon? Pangalawa, pwede bang tulungan ng local church mula sa kanyang treasury ang isang taong hindi Kristiyano under extreme circumstance? Sabihin, ito'y pambigil ng pangyayari. Biglang pumunta yung tao, napunta yung tao sa paanan ng church building, tayo sumasamba, at siya binaril. Hindi ba natin pwedeng tulungan ng church yung mula sa church treasury? Hindi. Bakit? Dahil di yan sinasabi ng salita ng Diyos. Wala kayong puso. Hindi. Hindi ito kaso ng walang puso. Pwede natin tulungan yung tao, hindi tayo gumagamit ng church treasury. Hindi tayo pwedeng lumabag sa Diyos dahil sa pangyayari nyo. Tapos ito sinasabi ng Diyos, ang pagtulong ng church, local church, magaling sa church treasury, ay yung mga Kristiyano lang. Ang Kristiyano. Kahit lagay pa yung lamang, walang problema yun. Kaya kung patunayan yung lamang. Dito sa 1 Corinthians chapter 16, verse 1 and 2, di ba sabi rito?
May basahin po natin. Ano po? Sabi dito, now concerning the collection for the saints, as I have given orders to the church of Galatia, so you must do also. On the first day of the week, let each one of you lay something aside, storing up as he may prosper, that there be no collections when I come. So ang pagtulong, galing po sa church treasury ay sa mga kapatid na nangangailangan. Ano po bang masigit pang extreme na pambihirang pangyayari na nagkaroon ng taggutom sa buong mundo? Wala na siguro higit pa doon. Doon sa Acts chapter 11, 28 to verse 3, nagkaroon ng taggutom sa buong mundo. Sino tinulungan na iglesia sa Antioch? Yung mga kapatid sa Judea. Oh, ano pang higit doon na pambihirang pangyayari o extreme circumstance? Tinulungan ba ng mga na iglesia sa Antioch yung mga hindi kapatid sa Judea? Ang tinulungan lamang yung mga kapatid na nananahan sa Judea at ibinigay sa kamay ni Pablo at ni Barnabas. So, tingnan po niyo, hindi napapalitan ng circumstansya ang salita ng Diyos. Pwede bang hiwalayin ng lalaki kanyang asawa sapagkat masyadong madaldal? Hindi. Bakit? Bawal yun. Hindi sinasabi ng salita ng Diyos na pwede mo siyang hiwalayan. Sa Matthew 19 verse 10, pwede mo lang siyang hiwalayan kung nagkasala silang pagkikapit. Maliban doon, hindi mo siya pwedeng hiwalayan. Oh. Kaya nga may biro nga po may biro, video ko lang ito. May biro na binibiro ng mga lalaki. Sabi nila, karamihan daw po ng mga lalaki may asawa na bibingi. So, hindi mo siya pwedeng hiwalayan. Hindi yan sinasabi ng salita ng Diyos. Pangatlo, pwede bang ang isang babae, ito itutong nangyayari kuminsan, although very rare, ang isang bang babae na nag-asawang muli, sapagkat ang kanyang asawa biglang nawala, hindi na bumalik, hindi na nawala siya ng absolute communication, so siya ay nag-isip na patay na. So siya nag-asawa muli. Pagkatapos biglang dumating yung asawang nawawala at sinabi niya yung barko namin ay na-shipwreck, kaya hindi ko makatawag sa iyo. Ngayon, nakabalik na ako. Pwede bang sabihin ng babae na, hindi, nag-asawa na ako. Hindi, kailangan siyang bumalik sa asawa niya. Sapagkat yun ang sinasabi ng salita ng Diyos. Hindi pwedeng palitan ng pangyayaring yon ang sinasabi ng Biblia. Di ba? Pwede ba nating palitan ng soft drink? Ang grape juice sa Lord's Supper kung wala tayong makita grape juice. Hindi naman mangyayari yan. Ano nangyayari yan mga kapatid? Once upon a time, nabasa ko sa Searching Scriptures na nagkaroon ng kakulangan ng grape juice sa Nigeria. So nagpadala ng grape juice sa mga kapatid sa US sa Nigeria. Kamakailan na tumawag sa akin ng mga kapatid sa Carabao Island dahil po yung island. At siyempre, sa panahon natin ngayon, may masyelan yung pag-biyay-biyay, nagkakaroon silang kakulangan ng grape juice. Oh. Pwede ba, wala na kaming grape juice, so soft drinks na lang. Pwede ba natin gawin yun? Wala, ano ba gawin namin? Wala na kayong makita grape juice. Di ba kayo mag-Lord's Supper? Anong gagawin niya? Palitin niyo soft drinks? May kasalanan nyo. Dahil maliwanag sa Biblia, sabi niya, kayo kumain ng tinapay na ito, uminom sa kupag ito. Yan ay kopay grape juice. Pwede ba nating palitan lang salita ng Diyos doon? Dahil wala lang grape juice? Ang sagot, hindi. Because God's word is absolute. Hindi natin pwede siyang baguhin. Pwede ba nating payagan lang mag-asawa yung maghiwalay sapagkat napaka-miserable ng buhay nila mag-asawa? Ito po ang isang nabasa ko sa isang booklet ng isang kapatid na nagtuturo ng maling aral sa pag-aasawa. Yun ang kanyang sinabi. Dati kanya pinaniniwalaan ng traditional na view ng Church of Christ sa pag-aasawa at muling pag-aasawa. Pero nung nakita ko kanya sitwasyon ng marami ng Kristiyano na napaka-miserable ng kanilang buhay mag-asawa, bakit hindi ba naawang Diyos sa kanila na payagan sila maghiwalay? Kaya ngayon kanya naniniwala ko na pwede sila maghiwalay. Hindi. Ang salita ng Diyos pa rin ang mananatili kahit ano pang sitwasyon ng mga taong may asawa.
Nandun sa Matthew chapter 19 verse 9, maniwala po yun. Yun ang katotohanan ng Diyos. Basahin po natin. Actually, hindi pwede maghiwalay mag-asawa maliban lang sa pagkakataon na ito. Basahin po natin. Dito po sa verse 8, verse 9. Sinasabi ko sa inyo, sino mang hiwalay ang kanyang asawang babae maliban na sa pagkikapit ang dahilan at mag-asawa ng iba ay nagkakasala ng pangangalo niya. At ang mag-asawa sa babaeng iniwalayan ay nagkakasala ng pangangalo niya. So, pwede ba? Hindi. Kung yan ang napangasawa mo at yun ang sino ba may gusto sa napangasawa, di ikaw. Di magtsaga ka, talagang gano'n. Pwede ba tayo magdagdag ng instrumental music para hindi masyadong boring ang pagsamba at lalo maging masaya? Hindi. Sapagkat hindi sinasabi ng salita ng Diyos. Sa Bagong Tipan, ang sinasabi, magsiyawit kayo kanya at magpuri sa inyong mga puso sa Diyos. Pwede ba natin palitan ng sprinkling ang bautismo kung yung taong babautismoan ay may sakit at malapit ng mamatay? Hindi pa rin. God's word will remain the same. Alam po nyo, ang pinakaunang ginawa nila ito eh. Pinalitan nila. Hindi nila in-immerse yung tao, ni-sprinkle nila. Dito po sa meron pong kasaysayan doon pong taong 253 AD. Isang pangalang tao, lalaki ng pangalan Vashon, nakaiga at may sakit at malapit ng mamatay. Deathbed. Ganyan. At dahil naniniwala siya na kailangan may lubog para maligtas. Pero hindi niya kayang tumayo mula sa kanyang iga. Siya pinaintulutan siya ng isang local na obispo na ipalitan na siya wisikan o buusan ng tubig sa kanyang higaan. Ang kasaysayan pong ito ay itinala ng isang nagtala ng kasaysayan sa iglesia ng pangalan Eusebius sa kanyang aklat na Church History 6. Ito po ang kauna-unahang kasaysayan na pinalitan ng sprinkling ang paglulubog. Tama ba yun? Dahil may sakit yung tao, di makali sa kanyang higaan, pwedeng palitan ng pagwiwisik ang paglulubog. Hindi, sapagkat ang bautismo ay paglulubog. Magbalik tayo sa Lord's Supper. Pwede bang gawin ang Lord's Supper sa labas ng kapulungan ng mga kapatid sa isang local church? Ang sagot, hindi. Bakit? Maniwalag po sinasabi ng Biblia. Ang Lord's Supper ay ginagawa sa kapulungan ng mga kapatid every first day of the week. Dito po sa 1 Corinthians chapter 11, pasensya na kayo sa mga aso na po. Dito po sa 11, 17 to 20. Sa New King James Version. Now in giving these instructions, I do not praise you, since you come together not for the better, but for the worse. For first of all, when you come together as a church, napakagandang salin nito, ano? I hear that there are divisions among you, and in part I believe it. For there must also be factions among you, that those who are approved may be recognized among you. Therefore, when you come together in one place, it is not to eat the Lord's Supper. So, kailan ginaganap ang Lord's Supper? Pagka mga kapatid ay nagkakatipo bilang kapulungan sa isang lugar. Ganun din po sinasabi sa Acts chapter 20 verse 7. At nang unang araw sa linggo lang kami nagkakapisan upang pagputol-putol tinapay, si Pablo ay nangaranggang sa ating gabi na ikalang umalis kinabukasan. Yun ang sinasabi ng Biblia. Pwede ba nating palitan yan under any circumstance? Kasagot ay hindi. Kaya pinayagan natin yan. Papayagan natin lahat ng exception. Ano mangyayari sa salita ng Diyos? We will modify it. Hindi na mag-absolute truth ng salita ng Diyos. Hindi na absolutely powerful ang salita ng Diyos. Hindi na absolutely good ang salita kasi pinapalitan mo.
Gabalik lang po tayo kung wala ka ng grape juice, yung gagawin mo, at araw ng linggo. Sabihin natin, bakit ka naman kanya nagpapabaya at hindi ka bumili ng grape juice bago linggo? Pwede mo sabihin yan sa lugar natin. Dahil everywhere, grape juice is available. Anytime. May mga lugar katulad ng Carabao Island na walang mall, walang supermarket, isang island na malayo sa pinakasentro ng kabiasnahan ng probinsyang yun. Hindi totoo yung sitwasyon natin dito. Anong gagawin nila ngayon? Walang nagkataon, naubos yung kailang grape juice kahit anong gawin nila. Kaya walang dapat, sabi ko, pumili kayo ng grapes at sa inyo. Ginawa nila. Hindi na sila makabili ng grapes. Bakit? Siguro lockdown. Naubos na supply. Anong gagawin nila ngayon? Maglaro supper pa rin sila. Palitan nila soft drinks. Hindi pwede yun. In the same manner, hindi natin pwedeng gawin sa bahay-bahay yan ng bawat pamilya na sumusunod tayo sa kalooban. Kung gagawin niyo yun, sasagutin niyo sa Panginoon niya. Hindi pwedeng ipag-utos sa iba. Gawin niyo kung gusto niyo, pero sasagutin niyo sa Panginoon. Dahil hindi lang sinasabi ng banal na kasulatan. Totoo rin ito sa pagsamba ng Diyos. Hindi natin pwedeng palitan ang pagsambang pinag-utos ng Diyos. Hindi rin natin pwedeng palitan ng organisasyon ng local church na binubuo ng mga overseers, mga deacons, at mga miyembro. At hindi rin natin pwedeng palitan yung qualifications ng mga elders dahil gusto lang natin magkaroon ng elders. Bakit? Sapagkat God's word is absolute. Kung ano sinabi ng Diyos, yun dapat natin sundin. Totoo rito sa kaligtasan. Hindi natin pwedeng palitan ng kaligtasan. Kung ano sinasabi ng banal na kasulatan, yun ang dapat natin gawin. Kung totoo po yung premise na sinabi natin sa ating pangangaral, that God cannot lie, and therefore God's word is absolutely truth. It's absolutely the truth. God is all-powerful, therefore God's words alone are all-powerful. At ikatlo, na makikita natin, God alone is absolutely good, and therefore God's word alone is absolutely good. Kung totoo yun, ang gagawin natin, we must obey God. We cannot change or modify God's word in any way. Because you'll be challenging God. Di ba? Wala pa dito po sa sinabi ni James, ni Santiago, hindi ko alam bakit nag-Santiago po yan, kasi yan James, Tiago yan eh. Sa Christina, Tiago po yan, James eh. Bakit naging Santiago na po? Siguro dahil Santiago, kaya naging Santiago. Ayaw siguro yung Tiago kasi masamang pakinggan. Dito po sa Santiago, ika-4 na kabanata, sa ika-7 talata. Kaya't pasakop kayo sa Diyos. Labanan niyo ang diablo at siya'y lalayo sa submit yourselves. We must submit ourselves to God. We must submit ourselves to His Word. Period. Yung ating mga kahaka, walang kinalaman yan. It doesn't matter with God. Hindi bibigyan ng halaga ng Diyos yan. Kung akakaka lang natin yan. So ito po ang ating pag-aaral po sa hapong ito. Ito po ay hindi natin normal na ginagawa dahil na-postpone po, na-cancel po yung pagsamba namin po. Hanggang sa April siguro. Dahil nga po sa dumaraming kaso ng COVID natin gusto mapunta sa panganib ng mga kapatid. Dahil nga po sa panganib nito ng COVID-19. Bagamat lahat ng pag-ingat ginagawa namin. So kami po, sumusunod po kami sa medical protocol. Meron po kaming scanner. Yung scanner namin, ano yan? I-take. Pagka tama yung temperature mo, bibigyan ka niya sanitizer. Pagka tumaas ang temperature mo, hindi ka bibigyan ng sanitizer. Lahat po kami naka-face mask at naka-face shield. Lahat ng pag-ingat, pero kailangan pa rin talaga tayo mag-ingat, mga kapatid. So, meron pong tanong. When I say we worship God's Spirit and truth, is it valid, Brad? Today, we are on house worship again, the three of us, because of restriction, and today we did have the breaking of bread and our giving too, because it is not commanded when it is not commanded when it is not done in the church or in the assembly of. O tama po yan, Brother Kennedy.
pwede tayo magsama sa bahay natin sa mga bagay na pinahintulutan tayo ng Diyos. Pwede tayong manalangin, mag-awitan, at mangaral salita ng Diyos. Pero kung yung Lord's Supper at saka giving, usually sa loob ng assembly ng mga kapatid, every first day of the week. Nung nagkaroon po ng mga tagalang lockdown ng March 2020, hanggang alam ko yata, umabot ng June yan July, na nagkaroon na po ng modified MECQ. Ano naman, nakalimutan ko na. Pinayagan na po yung pagsamba. Ang ginawa namin, yung mga lahat na dapat ibigay mula nung nag-lockdown hanggang sa panahon na pinayagan na, binigay namin. Halos lahat ginawa nila maliban lang siguro sa mga kapatid talagang naapektuhan. Siyempre, hindi mawala naman ng Diyos yun. Pero kung sila ibigay yan ng asahin sa kanilang kalooban, nagbigay pa rin nila yan, nasa kanila yun. Yun talagang ginawa namin mga kapatid. Kaya gawin lang natin, pwede nating gawin nung dapat natin gawin. Na pinapayagan tayo kung tayo nasa bahay. Nagiging devotional yan. Pinapayagan naman po yun. Yung worship, devotional worship, pinapayagan po yan. Pero yung Lord's Supper sa giving, ay nasa assembly yan. Maliwanag po yun sa banal na kasulatan. Salamat po sa tanong, mga kapatid. So ito po ang ating pag-aaral po sa hapong ito. Ito na kasi dos na po ngayon. Kaya lang po tayo nagkaroon ng pag-aaral po sa oras na ito dahil nga po na-cancel po ang aming pagsamba sa Angeles. So imbes na wala tayong gawin, ganito gawin natin na tayo po ay makapagpatuloy sa pag-aaral ng salita ng Diyos at di po masayang ang ating panahon po. Ipanalangin natin sana yung tumuloy-tuloy na ito at matapos na po itong pandemya na ito kahit kung kailanman. Ito po yung nasa kamay ng ating Panginoong makapangyarihan. So tayo po ay manalangin. Ang unang salamat po sa araw na ito, bagamat marami po sa amin na hindi nakapagtipon bilang magkapulungan sa inyo, O Diyos, dahil po sa pangyayari na ngayon sa panahon na ito, nagiging mapakanib ang pagkalat po ng virus na ito. Dinadalangin namin sa inyo, Ama, sa inyo makapangyarihang kamay at sa inyo makapangyarihang kaisipan na inilalagak namin tiwala sa inyo, Diyos, na sana po'y dumating araw na matapos na po ang pandemyang ito, na makapagbalik po kami sa matiwasay at mapayapang paglilingkod at pagsamba sa inyo, O Diyos. Naway, bigyan nyo kami ng bukas na kaisipan na aming tanggapin kung anong sinasabi niyo yung katotohanan ng Diyos. Na huwag po kami magkaroon ng pagnanasa na ano po namin ng mga tao, i-please namin ng mga tao, O Diyos, kundi please ka lamang, O Diyos. Patawarin niyo kami sa mga pagkukulang, pagkakasala, na may palagi yan, na kami pagtibayan mo sa pamamagitan ng iyong salita, na inyong ipinahayag sa amin sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Dinadalangin namin ang mga kapatid may sakit, na nasa kapigatihan at pagdurusa. Sana po'y inilalagak namin sila sa inyong mga kamay, Diyos. At ang mga bagay tayo may inihingi sa dakilang pangalan ng Kristo. Amen. So wala na po nakikitang tanong o comments. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Stay safe. Dahil mapanganib pa rin po ang